Ipinakita ng Estados Unidos kay Putin ang totoong mga pagsubok ng nuklear. Bilang tugon sa mga kwento ni Putin tungkol sa Burevestnik at Poseidon, ipinakita ng Estados Unidos ang kanilang bagong nuclear stealth missile. Higit pa rito, nagpakitang gilas pa ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagsasanay ng nuclear strike gamit ang bomber na may dalang nuklear, na isinagawa lamang sa layong 50 kilometro mula sa hangganan ng Russia. Pinakita ng mga Amerikano sa mga Ruso na hindi sila dapat biruin, lalo na sa nuclear escalation. Ang Amerikanong strategic bomber na B-52 ay nagsanay ng pag-atake gamit ang sandatang nuklear sa mga target sa Sotinpuro Range, na matatagpuan malapit sa hangganan ng Russia sa silangang bahagi ng Finland. At pagkatapos, ang parehong eroplano ay pumasok sa himpapawid ng Estonia at lumapit sa hangganan ng Russia sa layong mga 50 kilometro. At ang nuclear stealth missile ay ipinakita na parang hindi sinasadya, ngunit natanggap ng mga Ruso ang mensahe. Ngayon, mismong tagapagsalita ni Putin na si Dmitry Peskov ay humiling na muling simulan ang negosasyon ng Washington at Moscow, na nagbabala na maaaring lumala at mawala sa kontrol ang sitwasyon. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Pichi News. Nasa video description ang link. Doon namin agad inilalathala ang natatanggap naming balita. Kung nais ninyo, suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakalagay, suportahan ang channel ni Alexei Pichi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Salamat sa suporta ninyo. Nagpasya ang Estados Unidos na magbigay ng matinding tugon sa pagbabanta ng mga Ruso gamit ang sandatang nuklear. Ang Amerikanong estratehikong bomber na B-52 sa panahon ng isang pagsasanay na paglipad sa ibabaw ng Finland ay nagsanay ng pag-atake sa mga target sa Sotinpuro Range na matatagpuan malapit sa hangganan ng Russia sa silangan ng bansa. Ito ay opisyal na inanunsyo ng Finnish Air Force. Pagkatapos nito, pumasok ang bomber sa himpapawid ng Estonia at lumapit sa hangganan ng Russia sa layong humigit kumulang 50 kilometro. Sa Finland, sinamahan ng Finnish FA-18 Hornet jets ang Amerikanong eroplano, habang sa Estonia naman ay sinamahan ito ng Eurofighter Typhoon ng Royal Air Force ng United Kingdom. Gayon din, habang isinasagawa ang training flight ng B-52 sa himpapawid ng Estonia, umiikot din doon ang eroplano ng NATO na E-3A Sentry para sa malayuang radar detection at command. Iniulat ng United States Air Force sa Europa na dumating sa Moron Air Base sa Espanya ang mga B-52 strategic bomber para sa multilateral na pagsasanay, kasama ang Finland, Lithuania, Sweden, at iba pang mga kaalyado at kasosyo. 3 B-52 bomber ang inilipat mula sa Barksdale Air Base sa estado ng Louisiana patungong Espanya. At ngayon, lahat sila, pasensya na, ay nagdulot ng takot sa mga Ruso. Ito ay isang diretsong, alam mo na, pahiwatig. Talagang napakahalatang ehersisyo ito para makita ng mga Ruso na, pakinggan ninyo, napakadaling makalapit ng mga bomber sa inyong mga hangganan. Sinabi ng pamunuan ng Amerika na magsasagawa ang B-52 ng serye ng mga training flight na gumagaya sa mga aksyon sa panahon ng mataas na antas ng banta. Base sa flight geography, malinaw kung sino ang tinutukoy na banta. Ayon sa kanila, ang deployment ng puwersa at kagamitan sa multilateral na pagsasanay ay tumutulong sa United States Air Force Strategic Bomber Cruise na hasain ang mabilisang pagresponde at mapanatili ang kakayahan sa pagpigil sa silangang gilid ng NATO at malayong hilaga. At may iba pa, hindi lang ito lahat. Paalala, noong katapusan ng Setyembre, bilang bahagi ng pagpapalakas ng NATO sa Dagat Baltiko, nag-deploy ang Estados Unidos ng mga eroplano ng paniniktik malapit sa hangganan ng Rusya na kayang maghanap at sumira ng submarino at lumahok sa operasyon laban sa mga barko. Hindi bababa sa 3 Boeing P-8A Poseidon ang inilagay sa pinakamalaking paliparan ng Norway, Gardermoen, noong ika-28 ng Setyembre. Isa sa mga eroplano na ito, ayon sa datos ng flight radar, ay lumipad sa himpapawid sa ibabaw ng Baltiko at ilang oras na umiikot sa ibabaw ng dagat, malapit sa Kaliningrad Oblast, kung saan matatagpuan ang isa sa mga base ng Baltic Fleet ng Rusya. Ayon sa Operational Headquarters ng Norwegian Armed Forces, ang paglipad ng eroplano ay suporta sa mga kaalyado sa Baltiko. Pero ang tinutukoy, sabi nga,
ay tiyak na natanggap ang mensahe. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. Hindi pa man natapos si Vladimir Putin sa pag-anunsyo ng bagong sandata, ipinakita na ng Estados Unidos ang isang misil mula sa lihim na proyekto ng modernisasyon ng nuclear weapons ng Amerika. Tinawag ng Defense News ang misil na ito bilang malaking hakbang sa bagong panahon ng estratehikong nuclear deterrence. Mas maliit ito sa laki, mas mahirap makita at mas nakamamatay kumpara sa nauna nitong bersyon. Paalala, noong Oktubre 26, inihayag ni Vladimir Putin ang pagtatapos ng mahahalagang pagsubok ng Intercontinental Nuclear Cruise Missile na Burevestnik. Noong Oktubre 29, iniulat niya ang matagumpay na paglulunsad ng nuclear torpedo Poseidon mula sa submarino. At ito ang bagay na naikwento ko na sa aking YouTube channel. Pero uulitin ko dahil may mga bagong detalye. Sa parehong araw, Oktubre 29 noong nagyayabang si Putin tungkol sa Poseidon sa California. Habang lumilipad, nakunan ng larawan ang B-52 bomber na may kakaibang sandata sa ilalim ng pakpak nito. Tinukoy ito ng mga eksperto sa militar bilang bagong nuclear stealth missile na AJM, 181 long-range standoff, na ang larawan ay inilathala noong Hunyo. At ayon sa ulat ng Defense News, ito ang unang pampublikong pagpapakita ng AJM, 181 na missile. Ang orange na marka sa eroplano ay nagpapahiwatig na ito ay isang opisyal na test flight at hindi isang training flight. Kapansin-pansin, gusto ng mga militar ng Amerika na kunwari ay aksidenteng makuha na ng litrato at maipakita sa publiko ang missile na ito. Talagang gusto nila. Ayon sa aviation photographer na si Joanna Recchio, na siyang kumuha ng litrato ng missile na ito, ang B-52 ay una munang lumipad sa mababang ruta, tapos saka ito tumaas. Umakyat ito ng halos 1.5 kilometro, kaya nakita at nakuhaan ng litrato ng mga tagamasid ang karga nito. Hindi simpleng pagkakataon na ipinakita agad ang bagong misil matapos magsalita si Putin. Ayon sa Defense News, CP. Ayon sa mga strategic analyst, ang pagpapakita ng missile prototype ay maingat na senyales na tinatapos na ng Estados Unidos ang modernisasyon ng nuclear triad nito. Sa panahon ng tumitinding nuclear escalation, ang simpleng pagbibigay ng pagkakataon sa mundo na makita ang ganitong uri ng sandata ay maaaring kasing lakas ng isang opisyal na anunsyo tungkol dito. Ang AJM, 181 ay isang missile na may stealth na teknolohiya, kaya hindi ito madaling matukoy ng radar ng kalaban. Lumilipad ito sa subsonic na bilis, sumusunod sa anyo ng lupa, na tumutulong din para manatiling hindi napapansin at may dalang thermonuclear na warhead na wiwuwalot 4 na may lakas na hanggang 150 kilotonelada sa trinitrotoluene equivalent. Ang bomba na inihulog sa Hiroshima ay may lakas na humigit kumulang 15 kilotonelada sa layo ng paglipad na higit sa 2,000 at 400 kilomet pinapayagan ng bagong misil ang mga Amerikanong bomber na magsagawa ng mga pag-atake mula sa labas ng abot ng kahit na pinakamakabagong sistema ng depensa sa himpapawid. Ito ang makabagong anyo ng maaasahang kontroladong pagpigil, sapat na nakikita upang magpadala ng mensahe at sapat na hindi nakikita upang hindi mapabagsak. Sa palagay mo, anong ginagawa ng mga Ruso matapos lahat ng ito? Una sa lahat, tumigil na ang Kremlin sa pagsigaw tungkol sa Burevestnik at Poseidon. Ngayon, si Press Secretary Dmitry Peskov, kasunod ni Lavrov ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia, ay humiling sa White House na ituloy ang negosasyon ni Putin at Trump. Ganito ang sinabi niya, umaasa kaming nais pa rin ni Trump makipag-usap kay Putin. Nakwento ko na ito sa ibang episode, kaya bisitahin niyo na lang ang channel at panoorin. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa komento, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode. Mag-ingat kayo. Paalam sa lahat, Di Matorsok.